Hindi na bago sa Pilipinas ang mga drama sa politika. Ngunit ang kamakailang laban sa korte na sinimulan ni Veronica Kitty Duterte ay nakaagaw ng atensyon ng buong bansa at nagbigay linaw sa mga komplikasyon ng batas internasyonal. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si Kitty Duterte, ang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay naghain ng petisyon para sa habeas corpus sa Korte Suprema ng Pilipinas. Ang matapang na hakbang na ito ay direktang humamon sa pag-aresto at paglilipat sa kanyang ama sa International Criminal Court o ICC. Hindi lamang ito usapin ng pamilya, ito ay isang kaso na tumatama sa puso ng soberanya ng Pilipinas at sa saklaw ng hustisya sa buong mundo. Ang petisyon ni Kitty Duterte ay nagpasiklab ng mainit na debate na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa tamang proseso, ang pananaig ng batas, at ang maselan na balanse sa pagitan ng pambansang interes at pandaigdigang pananagutan. Pinapanood ng mundo ang isang anak na lumalaban para sa kanyang ama, at ang Pilipinas ay nakikipagbuno sa mga posibleng epekto ng makasaysayang kasong ito. Ito ay isang kwento ng kapangyarihan, hustisya, at ang matibay na ugnayan ng pamilya na nagaganap laban sa backdrop ng intriga sa internasyonal at kaguluhan sa politika sa loob ng bansa. Si Rodrigo Duterte, ang leader na kilala sa kanyang kontrobersyal na giyera laban sa droga, ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng isang internasyonal na bagyo. Noong unang bahagi ng Marso 2025, ang kanyang panahon bilang isang pribadong mamamayan ay biglang natapos. Kumikilos batay sa isang lihim na warrant mula sa ICC, inaresto ng mga autoridad ng Pilipinas si Duterte. Ang mga akusasyon, mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang kaso ng ICC laban kay Duterte ay nag-ugat sa kanyang brutal na pagsugpo sa mga nagkasala sa droga noong kanyang pagkapangulo. Ang mga paratang ng extrajudicial killings sa pilitang pagkawala at malawakang paglabag sa karapatang pantao ay bumabagabag sa kanyang administrasyon sa loob ng maraming taon. Ang investigasyon ng ICC na inilunsad pagkatapos ng pag-atras ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019 ay nagtapos sa warrant of arrest. Ang paglipat kay Duterte sa The Hague ay nagpadala ng shockwave sa buong Pilipinas. Kinondena ito ng mga taga-suporta bilang isang paglabag sa pambansang soberanya, isang tahasang pagkilos ng panghihimasok ng dayuhan. Gayunpaman, pinuri ito ng mga kritiko bilang isang matagal nang hinihintay na hakbang tungo sa pananagutan para sa libu-libong biktima ng giyera kontra droga. Sa puso ng legal na hamon ni Kitty Duterte ay nakasalalay ang isang sinaunang prinsipyo ng batas, ang habeas corpus. Ang pariralang Latin na ito na nangangahulugang dapat mong iharap ang katawan ay kumakatawan sa isang pundasyon ng mga legal na sistema sa buong mundo. Ang isang writ of habeas corpus ay nagsisilbing isang pananggalang laban sa illegal na detensyon na pinipilit ang autoridad na nagkulong na iharap ang detenido sa harap ng korte at bigyang katwiran ang kanilang pagkakakulong. Ang pinagmulan nito ay matutunton sa English common law na nagpapatibay sa lugar nito bilang isang balwarte laban sa paniniil at arbitraryong pag-aresto. Tinitiyak ng habeas corpus na walang sinuman ang maaring makulong ng walang tamang proseso ng batas, isang prinsipyong nakasaad sa mga legal na sistema sa buong mundo. Sa kasong ito, ginamit ni Kitty Duterte ang habeas corpus para kuwestiyonin ang mismong pundasyon ng detensyon ng kanyang ama. Nagtalo siya na ang pag-aresto at paglipat sa kanyang ama sa ICC ay labag sa batas, na kumakatawan sa isang paglabag sa kanyang mga pangunahing karapatan at soberanya ng Pilipinas. Ang labanang legal na ito ay naglalagay sa sinaunang prinsipyo ng habeas corpus laban sa mga komplikasyon ng hustisya sa internasyonal na nagtataas ng malalalim na katanungan tungkol sa saklaw ng pareho. Seksyon 4, ang kaso ni Kitty Duterte, kinukuwestiyon ang legalidad ng pagsuko. Ang legal team ni Kitty Duterte ay bumuo ng isang maraming pronged na pag-atake sa lehitimidad ng pag-aresto at pagsuko ng kanyang ama sa ICC. Ang kanilang mga argumento ay nakasentro sa 4 na pangunahing punto: jurisdiksyon, tamang proseso, mga paglabag sa konstitusyon, at mga motibasyong pampulitika. Una, kinukwestiyon nila ang jurisdiksyon ng ICC. Ang Pilipinas, ayon sa kanila, ay umalis sa Rome Statute noong 2019, kaya inalis nito ang sarili mula sa autoridad ng korte.
Pinagtatalunan nila na ang mga aksyon ng ICC ay kumakatawan sa isang overreach ng kapangyarihan at isang pagwawalang bahala sa pambansang soberanya. Pangalawa, pinaparatangan nila ang isang tahasang paglabag sa tamang proseso. Ang pag-aresto at paglipat kay Duterte ayon sa kanila ay kulang sa tamang utos ng korte mula sa isang korte sa Pilipinas. Ito, ayon sa kanila, ay nagpapahina sa pananaig ng batas at nagtatakda ng isang mapanganib na precedent para sa mga kaso sa hinaharap. Pangatlo, iginiit nila na ang executive branch ay lumampas sa autoridad nito. Ang konstitusyon ng Pilipinas, ayon sa kanila, ay nagbibigay ng kapangyarihan na pahintulutan ang gayong mga pagsuko lamang sa hudikatura, hindi sa sangay ng ehekutibo. Ito, ayon sa kanila, ay kumakatawan sa isang paglabag sa mga hangganan ng konstitusyon. Panghuli, habang ang ilan ay nakikita ang petisyon bilang may motibasyong pampolitika, pinapanatili ng koponan ni Kitty Duterte na ang kanilang tanging pokus ay ang pagtataguyod ng mga legal na karapatan ni Rodrigo Duterte. Iginiit nila na hindi ito tungkol sa politika, kundi tungkol sa pagtiyak ng hustisya at pagtataguyod sa konstitusyon ng Pilipinas. Seksyon 5, ang tugon ng gobyerno, pagbasura at pagsuway. Ang gobyerno ng Pilipinas na kinakatawa ng Department of Justice ay tumugon sa isang matatag na pagtanggi na naglalayong ibasura ang petisyon ni Kitty Duterte at ipagtanggol ang mga aksyon nito. Ang kanilang mga kontra-argumento ay nakatuon sa mootness, mga obligasyong internasyonal at mga limitasyon sa jurisdiksyon ng Korte Suprema. Una, ang DOJ ay nangangatuwiran na ang petisyon ay moot. Wala na si Rodrigo Duterte sa kustodya ng Pilipinas, kaya't hindi na nauugnay ang petisyon para sa habeas corpus. Pinagtatalunan nila na hindi maaring magpasya ang Korte Suprema sa legalidad ng isang detensyon na wala na sa jurisdiksyon ng bansa. Pangalawa, pinanatili nila na ang pagsuko ay ayon sa batas sa ilalim ng mga internasyonal na kasunduan bago pa man umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Ang mga kasunduang ito, ayon sa kanila, ay nag-oobliga sa Pilipinas na makipagtulungan sa mga internasyonal na korte sa mga bagay na may kinalaman sa mga mabibigat na krimen. Panghuli, iginiit ng DOJ na ang Korte Suprema ng Pilipinas ay walang jurisdiksyon na pilitin ang isang dayuhang entity, tulad ng ICC, na palayain ang isang detenido. Nagtalo sila na ang autoridad ng korte ay limitado sa mga bagay na nasa loob ng territorial na jurisdiksyon nito. Seksyon 6 ang dilema ng Korte Suprema, paglalayag sa hindi pa natutuklasang legal na katubigan. Ang Korte Suprema ng Pilipinas ngayon ay nasa gitna ng isang legal at political na maelstrom. Inatasang magpasya sa kapalaran ng petisyon ni Kitty Duterte, ang korte ay dapat mag-navigate sa isang complex na web ng mga legal na argumento, mga batas internasyonal, at mga katotohanan sa politika sa loob ng bansa. Ang desisyon ng korte ay may malaking bigat. Maari bang magpasya ang Korte Suprema sa isang petisyon para sa habeas corpus kapag ang individual na pinag-usapan ay nakakulong sa labas ng Pilipinas? Maari ba itong magtakda ng isang precedent tungkol sa legalidad ng mga aksyon ng gobyerno sa mga kaso ng internasyonal na pagsuko kahit na hindi nito masiguro ang pagbabalik ni Duterte? Nahahati ang mga eksperto sa batas. Ang ilan ay naniniwala na ang jurisdiksyon ng korte ay limitado sa mga bagay na nasa loob ng teritoryo nito, kaya't ang petisyon ay moot. Ang iba ay nangangatuwiran na ang korte ay may tungkulin na suriin ang legalidad ng mga aksyon ng gobyerno, anuman ang kasalukuyang lokasyon ng detenido. Ang desisyon ng Korte Suprema ay magkakaroon ng malawak na implikasyon. Maari nitong hubugin ang kinabukasan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga internasyonal na korte at maimpluwensyahan ang katayuan ng bansa sa internasyonal na komunidad. Seksyon 7 Pampublikong sigaw at mga pagyanig sa politika, ang bansang nahati. Ang legal na hamon ni Kitty Duterte ay nagpasiklab ng isang mainit na debate at pagkakabahagi sa loob ng Pilipinas. Ang opinyon ng publiko ay nananatiling lubos na polarized, na sumasalamin sa malalim na emosyon na nakapalibot sa pamana ni Rodrigo Duterte at ang pagkakasangkot ng ICC. Ang mga taga-suporta ni Duterte na marami sa kanila ay tinitingnan siya bilang isang malakas na pinuno na nagdala ng kaayusan sa bansa. Ay nakikita ang mga aksyon ng ICC bilang isang anyo ng neocolonialism. Nagtalo sila na ang Pilipinas ay may kakayahang pangasiwan ang mga gawain nito nang walang panghihimasok ng dayuhan.
Tinitingnan nila ang petisyon ni Kitty Duterte bilang isang magiting na pagsisikap na ipagtanggol ang pambansang soberanya at protektahan ang kanilang minamahal na pinuno. Sa kabilang banda, ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao at mga pamilya ng mga biktima ng giyera kontra droga ay nakikita ang pagkakasangkot ng ICC bilang isang tanglaw ng pag-asa. Tinitingnan nila ang pag-aresto kay Duterte bilang isang matagal nang hinihintay na hakbang tungo sa pananagutan para sa mga kalupitang ginawa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nakikita nila ang petisyon ni Kitty Duterte bilang isang desperadong pagtatangka na protektahan ang isang brutal na diktador mula sa hustisya. Ang kasong ito ay naglantad ng malalalim na bitak sa loob ng lipunang Pilipino na nagtatampok sa mga hamon ng pagbabalanse ng pambansang soberanya sa mga internasyonal na obligasyong legal. Ang desisyon ng Korte Suprema anuman ito ay tiyak na magkakaroon ng malalim na epekto sa pampulitikang tanawin ng bansa at ang relasyon nito sa internasyonal na komunidad. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong magatubili sa pag-donate cash at 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa!